Ano ang pinaka-epektibong paraan upang malunasan ang mga suliranin sa buhay? Naniniwala ako na hindi maiiwasan ng mga suliranin sa buhay. Napakaraming mga factors, circumstantial things that surrounds life na nagdudulot sa atin ng mga iba't ibang suliranin. Physically, emotionally, economically, mentally, napakaraming suliraning that besets human life on earth now. Siguro ang wala lang suliranin na mga taong nabuhay sa mundo sa pasimula ay si Eva at si Adan nang sila ay nasa halamanan ng Eden, sapagkat walang suliranin doon hanggang sila ay lumabag sa aral ng Diyos. Siguro yun lang ang point of history na kung pwede nating masabi na mayroong dalawang human being na walang suliranin, pero afterwards na sila lumabag, nagkaroon na sila ng maraming suliranin sa buhay. At yun ay nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Yung suliranin o problema, hindi po yan naiiwasan, mga kapatid. Laging nandyan yan nakaabang. Along the way, you will meet some problems in life. Ano ang pinaka-epektibong paraan para ma-overcome ito? Pati ang stress. Stress is defined in the dictionary as anxiety or yung sinasabi na feeling of worry, nervousness or agitation, often about something that is going to happen. Sometimes stress is defined as a mental strain on a person because of the pressure of work. Yan ang mga sinasabi ng diksyonaryo ng tao tungkol sa salitang stress. Ito'y related doon sa salitang suliranin. Ito'y mga pressures in life, mga bagay na nakakapagdulot sa atin ng emotional imbalances. Maaaring mag-cause ito ng high blood pressure at maaaring mag-cause ito sometimes ng depression, which may lead to other disease. If you are going to notice, the word disease are two words combined, is and dis. Dis-ease, meaning impairment of health or a condition of abnormal functioning. Yun ang kahulugan ng dis-ease. When you are at ease, you have no problem. But when that easiness is being troubled by something that bothers you in your mind, in your physical being, then you have a dis-ease condition that is abnormal. Magkakalakip itong lahat ng ito. Alam ninyo, gaya ng sinabi ko, hindi po naiiwasan ng tao yan. Kung minsan, kakain ka lang, minsan nagkakaproblema ka. Merong kumakain na natitinik, kumakain ka na lang. Supposedly, you must enjoy your food for it to nourish the body properly. You see, sa pagkain pa lang nagkakaproblema tayo. Napakagaang ng pagkain eh. Walang nagrereklamo pagka kumakain eh. Walang sasabing, naku, ako hirap na hirap. Walang ganon. Ang natural ang pagkain ini-enjoy. Pero nagkakaproblema ka kung minsan sa pagkain. Lalo na pagdating sa trabaho. Ang trabaho po ay maaring panggalingan ng problema. Maraming problema. Lalo na pagka sa isang trabaho ay meron kang mga hindi kabagang, tawag natin sa Tagalog. When you are working with people who are not as accommodating as they can be, you will find pressure, problems, anxiety in work. Especially so if you are not for that work. You see, there is wisdom in that saying, do what you love and love what you do. There is wisdom in that. Pagka mahal mo yung trabaho mo at nagtatrabaho kang may pagmamahal, nakakabawas yun sa problema. Ako po ay lumaki sa paghahanap buhay. Lumaki sa restaurant business, sa pagkain. Because I love to cook.
I love what I am doing, parang walang stress. Parang walang masyadong problema because I love what I am doing. At nung ako ay maging isang broadcaster, truthcaster, I feel that I love what I am doing. Of course, there are problems along the way, pero na-overcome yun because of that love that you have for what you are doing.